Sir, tulungan niyo ho ako. Nawawala ho ang apo ko eh. Hindi pa po siya umuwi simula kagabi. Baka kung ano na ho ang nangyari sa kanya. Kalma lang po tayo, Nay. Ako po si Pio Juan Reyes. Kailan niyo po siya huling nakita? Kagabi po, mga alas 6. Nagpaalam siyang pupunta raw sa fiesta sa kabilang barangay. Sabi niya mga alas 9 uuwi na siya. Hanggang ngayon sir, hindi pa rin po siya bumabalik eh. Ilang taon na po siya at ano pong pangalan? 16 na po siya sir. Braille po. Braille po ang tawag namin sa kanya. Ayon po sa inyo, nagpaalam ang apo niyo ng alas 6 para pumunta sa fiesta at sinabi niyang uuwi siya ng alas 9. Tama po ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nakakauwi? Ganun nga po sir. Pasensya na po kayo pero wala pa po kasing 24 hours mula nang mawala siya. Baka po nasa bahay lang ng kaklase niya o nakitulog sa barkada. Hindi po siya ganon sir. Hindi po siya natutulog sa ibang bahay nang hindi nagsasabi. At 16 pa lang po siya, menor de edad. Kung hihintayin pa nating umabot ng 24 oras, baka huli na ang lahat. Pakiusap po, hanapin niyo na siya. Opo, naiintindihan ko po ang kaba niyo. Kalma lang po tayo, ha? Pre, anong report niya? Nawawala raw ang apo niya, kagabi pa. Sir, parang awa niyo na ho. Menor de edad ang apo ko. Hindi naman ho siya ganun eh. Magpapaalam ho yun sa akin kung makikitulog siya sa kaibigan niya. Paano po ba siya nawala, Nay? Kagabi ho nagpaalam sa akin na pupunta sa fiesta sa kabilang barangay, sa barangay San Isidro. Pero hanggang ngayon ho hindi pa siya umuwi eh. Sabi niya mga alas 9 uuwi na siya. Pero anong oras na ho ngayon wala pa rin. May cellphone po bang dala ang apo niyo, Nay? Meron ho. Pero wala po kasi akong cellphone kaya hindi ko siya matawagan. Sinubukan niyo na po bang makitawag sa iba? Opo, pero out of coverage area ho yung number niya. Nay, pasensya na po ha. Baka po napainom lang o nakitulog sa kaklase. Baka nalobat kaya hindi makontak. Piyesta po kasi kagabi. Baka po napasarap lang ang sayawan. Posible po yun, di ba? Hindi po siya ganon, sir. Takot po yun sa magulang niyang nasa abroad. At hindi po siya umiinom. Hindi po siya basta-basta natutulog sa ibang bahay. Pakiramdam ko po talaga may nangyari ng masama. Nay, naiintindihan po namin kayo. Sige po, ganito na lang. Dahil menor de edad ang apo nyo, gagawan po natin agad ng report. Kailangan lang po namin ang lahat ng detalye para masimulan na agad ang paghahanap. Sige po, Nay. Kukunin lang din po namin ang pangalan nyo para sa report. Sige po, pero Manang Lucy ang tawag nila sa akin dito. Okay po, Manang Lucy. Ganito na lang po ha. Naitala na po namin lahat ng impormasyon. Ang mabuti nyo pong gawin sa ngayon, umuwi muna kayo. Kami na pong bahala sa paghahanap sa apo nyo. At saka po pala, may dala po ba kayong litrato ng apo nyo na pwede naming magamit? Wala ho akong dala eh. Okay, sige po. Umuwi muna kayo, kumuha kayo ng litrato ng apo nyo. At baka po pag-uwi nyo nandun na rin po siya. Ayos po ba yun? Heto rin po pala ang numero namin. Just in case na umuwi na po ang apo nyo o may balita po kayo, pakitawagan na lang po kami. Naka-standby lang naman po kami. Sige po, sir. Sige po, Manang Lucy. Tawag lang po kayo. Ay, isa na namang nawawala. Pero tingin mo, pre, totoo kaya nawawala ang apo niya? Hindi ko alam. Fiesta kagabi. Baka nga napainom lang. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. Sa bagay. At saka, narinig mo na ba yung tungkol sa babaeng dayo na magaling na mananayo tuwing may fiestahan? Ha? Babaeng magaling na mananayaw? Saan mo naman nasagap yan? Narinig ko lang din. Gusto ko nga sanang pumunta mamaya eh. Baka sakali makita ko yung babae. Mamaya? Oo, may huling araw pa ng kasiyahan mamaya sa kabilang barangay, sa San Isidro. Noon daw yun eh. Sa sinabi naman ng Lucy, tingin ko yun lang talagang dinayo ng apo niya dun eh.
Mga kabataan talaga. Ikaw rin eh, pasimple ka pa. Sisilip lang naman eh. Saglit na natigil ang usapan ni Nico at JC nang biglang pumasok ang isang babae at agad na lumapit sa kabilang lamesa. Agad niyang sinabi na nawawala rin ang kanyang asawa na huli raw niyang nakita nung gabi ng fiesta. Ilang sandali pa, isa na namang tao ang dumating. Magulang naman ito nang nagsabing nawawala rin ang kanilang anak. 3 missing person report sa isang araw? Langya pre, sunod-sunod na to Nakakabahala na. Hindi na to normal. Pare-parehong kagabi huling nakita. Pare-parehong galing sa iisang fiesta. Bigla tuloy akong naku-curious dun sa babaeng sinabi mo. Ano kinalaman niya? Saka pre, umali ka ng dinig. Nung nakarang fiesta para huling nakita yung isa. Ngayon lang ni-report kasi madalas naman daw talagang hindi umuwi yung asawa niya. Pero halos mag-iisang buwan na raw kaya nagtataka na siya. Baka naman sumama na sa ibang babae. Pero pare-pareho pa rin eh. Fiesta pa rin ang koneksyon. Perya, tugtugan, maraming tao. Lahat ng pwedeng pagtaguan o pagdiskitahan ng kung sino mang may masamang balak. Ay, fiesta dapat kasayahan. Pero parang ibang nangyayari. Pucha, baka may grupo na naman. Nung isang taon, di ba? Yung nang kidnap ng estudyante, galing din sa peryahan sa fiesta. Oo, pero mas malala to kung totoo ngang 2 taong sabay na nawala kagabi. Tapos isa nung nakaraan. Parehong fiesta ang pinanggalingan. Wala pang 24 hours pero ang dami nang lumalapit. Hindi na to coincidence. Pero yung isa kasi, posibleng sumama lang sa babae. Pero sa tingin ko, dapat iakit na kagad to kay Hepe. Gawa natin ang incident report summary. Baka may pattern. At saka, may mga dati ng report na nawawala na hindi na rin nahanap. Di ba? Baka konektado. Pakiramdam ko, umpisa pa lang to. Baka nga may mas malalim nang nagaganap. Kidnapping? Human trafficking? Sige, i-interviewin ko lang yung bagong dating. Pre, pag may binanggit silang pare-parehong detalye, oras, lugar, kahit pagkain, ilag mo agad. Sige. Puntahan ko lang si Hepe sa taas ha. Sige, akong bahala rito. Hingin mo na rin pala yung report ng complainant sa kabilang officer. Sabihin mo ako nagutos. Yes, sir. Hepe, kailangan niyo pong makita to. Pasensya na po sa abala pero Hepe. Ano yon? Bilisan mo, abala ko. 3 report na po natanggap namin ngayong araw. 3 nawawala, 2 kagabi lang, 1 naman nung nakaraang buwan pa. Pero lahat may isang koneksyon. Fiesta. Fiesta? Opo sir, lahat ng nawala, huling nakita sa mga fiesta. Nakukunin complainant report. Na-interview ko na rin yung bagong dating. Ito po. Yung kanina po, 2 minor de edad. Nagpaalam na makikifiesta sa kabilang barangay. Pero hindi na umuwi simula kagabi. Ayon sa mga magulang, hindi naman raw ganun ang ugali ng mga anak nila. Yung isa po may asawa. Huling nakita nung nakaraang buwan sa fiesta rin. Ngayon lang siya na-report kasi sanay na raw ang asawa niyang hindi agad umuwi. Pero halos 1 buwan na raw siyang walang balita kaya nag-aalala na. Alam niyo ba na mayroong ganitong kaso rin nung nakaraang taon? Pero bigla ring tumigil. Akala namin isolated. Yan nga pong iniisip namin ni JC. Pero baka hindi po. Baka ngayon pa lang ulit bumabalik. O baka ngayon pa lang talaga nagsisimula. Ano sa palagay niyo? Sa dami ng piyestang nagaganap sa iba't ibang barangay, imposibleng coincidence lang to. May pattern, sir. May nagsasamantala sa kasayahan. At sir, lahat po ng mga na-report na nawawala ngayon, puro lalaki. Puro lalaki? Opo, lalaki lahat. Pero may asawa na yung isa. Ibig sabihin, hindi lamang kabataan ang target. Opo, sir. Akala po namin nung una, menor de edad lang ang punterya. Pero kung may asawa na yung isa, ibig sabihin, walang age preference.
Iba-iba man ang edad, pero iisa ang pattern. Lalaki. At lahat huling nakita sa fiesta. Kahit wala na sa edad ng pattern, pare-pareho pa rin ang setting. Masaya, magulo, matao. Lahat nasa gitna ng kasayahan bago tuluyang nawala. Sir, ang fiesta, perpektong lugar para sa ganyan. Siksikan, maingay. Walang makakapansin kung biglang may mawawala. Lalo na kung may perya. At ang mga pera sa atin, traveling. Walang permanenteng staff. Walang matinong records. Gusto ko makakausap ang organizers ng huling fiesta. Yung kagabi sa barangay San Isidro. Pati yung isa noong nakaraang buwan. Alamin kung may pare-parehong staff. Booth workers, announcers at vendors. Kahit sino mukha na pwedeng pabalik-balik sa iba't ibang lugar. Opo sir, sisimulan na po namin agad. Kukunin din po namin ang listahan ng mga nag-issue ng permit. Munisipyo man yan o private. Baka may iniwang trail. Magaling. Pero Nico, JC, pag sa tingin nyo kailangan ng isa publiko, huwag kayo magdesisyon kagad. Ayoko magpanik ang buong bayan kung haka-haka pa lang ang mayroon tayo. Yes, sir. Copy that sir. Low profile muna tayo. Pero gagalaw na po kami. Tahimik, pero tuloy-tuloy. Bantayan nyo to na mabuti. Kasi kung tama ang kutob natin, baka hindi lang to basta mga nawawala. Baka seryosong operasyon na ito. Kami na pong bahala, Hepe. Mauna na po kami, Hepe. Sige, mag-iingat kayo. Abangan ko ang report nyo. Pre, saan tayo magsisimula? Sa plaza, sa kabilang barangay. Doon ginanap yung fiesta kagabi. Oh, Manang Lucy, hindi pa po kayo umuwi? Galing na ako ron pero wala pa rin ang apo ko. Ha? Pre, parang tama yung hinala natin ha. Manang Lucy, pupunta po kami ngayon sa plaza, sa kabilang barangay para mag-imbestiga. Kaya huwag po kayong mag-alala. Kami na pong bahala sa paghahanap sa apo nyo. Naku, salamat kung ganon. Pero, pwede ba akong sumama? Hindi talaga ako mapakali. Lalo na't alam kong posibleng nasa panganib ang apo ko. Manang Lucy, kaya na po namin to. Pangako, gagawin namin ang lahat. Ang mabuti pa po, ihatid na lang po namin kayo pauwi. Wala na ho ba talaga akong maitutulong? Hindi pa talaga ako pwedeng sumama? Naku, mas magiging mabilis po ang kilos namin kung kami na lang muna. Yung litrato po pala ng apo nyo, dala nyo po ba? Ay, oo nga. Nawala sa isip ko. Sige ho, hahanap ako ng ID niya. Meron yata sa drawer ng kwarto niya eh. Salamat po Manang Lucy. Pangako po, gagawin namin ang lahat. Pero sa ngayon, mas makakabuti kung makakapagpahinga kayo kahit konti. Sige, salamat sa inyo mga sir. Sana ho hindi pa huli ang lahat. Hindi ba natin sasabihin sa kanya? Huwag muna siguro pare. Hindi pa tayo sigurado. Baka mas lalo lang siya magpanik. Sa bagay, mas maigi na nga yung ganon. Sige pre, halika na. Hindi na tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Tayo na. Sa plaza muna tayo. Mag-interview tayo ng mga vendor. Kung sino man yung maaabutan pa ron. Baka rin may CCTV ang barangay hall na malapit sa lugar. Yung mga ilaw sa pere kagabi, solar lang di ba? Baka walang CCTV sa mismong loob. Pero baka meron sa labas, sa kanto, sa waiting shed, sa mga sakayan. Ang alam ko, meron sa mga poste na nakapalibot sa plaza. Sana lang, kita pati ang loob ng perya. Minsan kasi natatakpan ng tolda kaya useless. Pero silipin pa rin natin lahat. Yung mga na-interview mo, may nabanggit ba sila kung sino-sino mga huling nakasama na mga nawala? O kahit description, damit, may mga litrato ba na binigay? Oo, nandito sa cellphone ko yung mga pictures nila. Natang na-report ngayong araw. Ang kulang lang talaga, yung apo ni Manang Lucy. Nandito rin sa notebook ko yung ibang detalye. Sinulat ko lahat. Gusto mo, dahil muna natin yung mga huling nakasama ng mga nawawala. Sige, maganda nga doon tayo magsimula. At saka pre, di ba may last day pa mamayang gabi? Last day? Ay, oo nga. Mamayang gabi nga pala ang last day ng fiesta. Sakto, may oras pa tayo. Baka bumalik ang kung sino man na may pakana nito. Kung uulit siya,
hindi natin siya palalampasin. Matapos makapanayam ang mga huling nakasama ng mga biktima at makumpirmang sa plaza ng barangay San Isidro ginanap ang fiesta, agad nagtungo roon sina Nico at JC upang magsimula ng imbestigasyon. Alam mo, pre, minsan mas nakakakilabot yung masyadong consistent eh. Oo nga, para bang scripted lahat ang mga sinabi ng mga testigo? Para silang nag-meeting muna. Sa tingin mo, isa lang to o baka grupo? Pwedeng isa, pwedeng grupo. Pero kung iisang tao lang ang umaligid sa bawat target, mabibilib ka sa tiyaga. Dalawa kagad ang biktima sa isang gabi. Ay, sana mali lang ang hinala natin. Bakit naman? Hindi ba't itong gusto mo? I mean, yung may thrill? Kaya nga gusto mong magpa-assign sa Maynila, di ba? Hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit gusto kong mapunta ron. Ah, oo nga pala. Gusto mong huliin yung taong pumatay sa tatay mo. Teka, ano nga ulit ang nangyari sa kanya? Hindi ko na gaanong maalala. Bata pa ako nun eh. Pero sa pagkakatanda ko, may handaan. Parang party. May lumapit kay Papa at niyaya siyang lumabas. Sinundan ko sila at kitang-kita ko kung paano siya sinaksak. Kung paano dumanak ang dugo ng Papa ko nun. Pasensya na, pinaalala ko pa. Pero, hindi ba talaga nahuli yung pumatay sa tatay mo? Hindi. Basta na lang siyang nawala. Sabi nila maraming kriminal sa Maynila. Kaya gusto ko ma-assign doon. Baka doon ko siya mahanap. Pero pre, paano kung nandito pala siya? Anong ibig mo sabihin? Sabi mo may handaan. Parang party, di ba? Hindi ba may tuturing na isang malaking handaan ng isang fiesta? Malabo yan. Pero kung sakali man, hindi ko alam kung kaya ko siyang makita uli. Hindi ko alam kung gusto ko pa siyang hulihin o patayin. Speaking of pumatay, nakita mo ba yung mukha ng Yumari sa tatay mo? Oo. Siguro nga kung ikaw yun, tumakbo ka na. Ang pangit ng itsura eh. Kulubot at tuyo ang balat. Hindi siya mukhang tao. I mean, parang may sakit sa balat na kung ano. Basta, may edad na. Hindi ko nga lang matukoy kung babae o lalaki. Kasi nakasuot siya ng hoodie. Hoodie? Oo. At ang nakakapagtaka pa, yung amoy niya. Hindi ko alam kung siya o yung basura sa malapit ang naaamoy ko nun. Pero mabaho. Amoy patay. Nung pina-autopsy niyo ba ang bangkay ng tatay mo? Oh, Manang Lucy, ano pong ginagawa niyo rito? May nawawala ba sa laman loob niya? Teka, paano po niyo nalaman yun? Wala akong ibang pinagsabihan ng parting yun dahil alam kong walang maniniwala. Pero... Ha? Teka, naguguluhan ako. Di ba sinaksak ang papa mo? Oo, pero sa tagiliran lang siya sinaksak 2 beses. At nakita ko mismo, sinaksak lang siya. Hindi naman winakwak ang katawan niya. Nagtaka nga yung nag-autopsy kasi masyado raw maliit yung tama at malayo naman sa atay at puso niya. Pero nakapagtataka, nawala yun. Pucha pre, nagbibiro ka ba? Kinikilabutan na ako. Isang balbal. Sabi ko na nga ba nagbalik siya. Ha? Ano po? Ano? Balabal? Wala. Mauna na ako. Teka, sandali po. Oo nga pala. Itong litrato ng apo ko. Salamat po. Sige, mauna na ako ha. Hindi ba parang weird ni Manang Lucy? Bigla-bigla lang siyang sumusulpot. Ang weird nga. Tignan mo tong picture na binigay niya sa atin. Ay, langya ka. Ano yan? Pucha pre. Para namang panahon pa ng kopong-kopong ang picture na to. Pulit-pulit na at napakaluma. Teka, ID ba yan? Parang halos burado na eh. Paano natin mahahanap ang apo ni Manang Lucy? Halos hindi na nga makita ang mukha nito. Manang Lucy! Oh, nasa na siya? Ang bilis naman niyang nawala. Pucha pre. Bakit parang biglang lumamig? Bigla akong kinilabutan. Tara na nga sa plaza.
Pero pre, totoo ba talaga yun? Yung kanina? Ha? Anong kanina? Yung tungkol sa tatay mo? Yung wala nang laman loob? Ayoko man paniwalaan, pre. Pero totoo yun. Palaisipan pa rin sa amin hanggang ngayon. Pero hindi na lang namin iniisip. Para kasing ang labo eh. Ang labo talaga, pre. Baka naman lasing lang yung nag-autopsy sa tatay mo. Kaya duling na ang paningin at hindi nakita yung atay at puso niya. Baka nga. O pre, dito may isang CCTV. Pero natatakpan naman ang puno. Baka hindi malinaw ang kuha niyan. Meron din doon. Pero masyadong mababa. Natatakpan lang ng tolda. Palis kaya natin yung tolda. Hindi natin pwedeng gawin yun nang walang utos mula sa taas. Tsaka kung ipipilit natin, tiyak manghihingi sila ng rason. Ano sasabihin natin? May mga nawawala na posibleng kidnapping o human trafficking? Eh di magpapanik lang sila. Sa bagay, anong gagawin natin? Wala pa ganong tao ngayon kasi maaga pa. Sinong tatanungin natin? Bakit naman kasi may mga CCTV nga, pero ang pangit naman ng pwesto na pinaglagyan? Maghiwalay tayo. Dito ka, doon ako. Susubukan kong magtanong-tanong sa ilang tambay doon. Hihingi na rin ako ng copy ng CCTV nila. Sige pre, dito na lang tayo magkita ulit. Ano, kumusta? May nasagap ka? Wala pre. Ilang beses kong kinuusap yung mga tambay doon. Pero parang lahat walang alam. O baka ayaw nang magsalita. Ganon din sa akin. Yung isa nga parang may gustong sabihin eh. Pero biglang umatras nung tinanong ko. Nakakainis pre. May CCTV nga. Pero puro patay ang anggulo. Tapos itong mga tao parang may sabwatan ng katahimikan. Tanghaling tapat na pero tignan mong lugar na to. Parang ghost town. Oo nga eh. Walang katao-tao. Para bang iniwasan nila tong plaza pagkatapos ng piyesta kagabi. Tirik na tirik ang araw. Dapat ang daming tao sa ganitong oras. Pero wala. Tahimik. Sobrang tahimik. Nakakakilabot. Puro basura na lang ang nandito. Mga basag na bote, natuyong spaghetti, balot ng sorbetes, mga nagliparang papel. Hindi man lang nila nilinisan. Siguro dahil mamayang gabi na yung last day, tinamad na. Mga tao nga naman. Gusto ko mang magtanong pa, pero para tayong mga multo rito. Wala rin pumapansin sa atin. Pre, mukhang malabo to. Mabuti pa bumalik na lang tayo mamaya kapag mas marami na yung mga tao. Oo nga, baka mas madaldal ng mga tao pag medyo maingay na ulit ang paligid. Mamayang gabi na lang tayo bumalik. Ha? May sinabi ka ba pre? Ha? Wala. Sabi ko, tara na. Kakaiba talaga sa pakiramdam. Tipong alam mo may nangyayari talaga eh. Hindi lang ganyan, pre. Parang may nagmamasid. Yung pakiramdam na hindi lang tayo ang nandito. Ramdam ko rin. Idagdag mo pa yung sinabi kanina ni Manang Lucy at yung sa tatay mo. Mas lalo kong kinilabutan pare, shit. Ano? Tara na. Mabuti pa nga. Sa mga nakuha niyong impormasyon, consistent yung hoodie? Opo, sir. Kulay itim daw. Sabi ng mga huling nakasama ng mga biktima, hindi raw siya katangkaran. Mga 5'5" daw. Walang ibang partikular? Wala bang tato, pilat, tindig? Wala po talaga, sir. Lahat sila pare-parehong hindi makita ang muka. Kahit gender hindi malinaw. Yung iba nga, ang akala lalaki. Yung iba babae naman daw. Ibig sabihin, maingat ang gumagalaw. Marunong. Palaging itinatago ang identity. Mukhang sanay na humalo sa crowd. Tama po kayo. Para bang sinadyang hindi siya mapansin o maalala. Napaka-common na mga description. Ang creepy nga, sir. Parang multo lang na dumadaan. Tapos may nawawala na lang. Yung mga CCTV camera, anong update? Nakausap na po namin yung barangay tanod na may access sa CCTV ng plaza. Kailangan lang daw po ng formal request para ma-release yung buong footage.
Sinamahan na rin po kami ni Kagawad. Nakasilip kami ng clips pero hindi malinaw. Pixelated at medyo tagilid ang anggulo. Gumawa kayo ng request. I-address nyo sa opisina ng barangay. Ilakip nyo ang timestamp ng insidente para hindi na nila kailangang maghanap ng buong araw sa recordings. Noted po, sir. May listahan na rin kami ng mga posibleng dashcam sources. Yung mga sasakyang nakaparada sa paligid ng gabi. Plano naming puntahan yung mga may-ari ngayon din. Nakausap na rin po namin yung bakery sa kanto, pati yung water station sa tapat. Lahat ng establishment na may CCTV, nalapitan na namin at pinakiusapan. May ilang nagsabi willing magbigay ng footage basta may sulat mula sa opisina. Magaling. Siguruhin nyo lang na makakuha yung mga yon bago ma-override. Karamihan dyan 3 araw lang ang retention period, lalo na yung mga mumurahing system. Oo nga po sir, may ilang nagsabi na meron silang backup drive good for 3 days. Kaya kailangan makuha natin yon bago tuloy mabura. Sir, mamayang gabi po pala ang last day ng fiesta. Balak po sana naming mag-undercover. Baka sakaling bumalik yung suspect o may mapansin kaming kilos na kahinahinala habang magulo ang paligid. Sige. Papayagan ko kayo. Pero doble niyong pag-iingat. Huwag kayong magmamagaling. Pag may nakita kayong kakaiba, i-report kagad. Walang solo-solo. Hintayin ang go signal bago gumalaw. Malinaw po, sir. Copy po, sir. Sa ngayon, tayong 3 lang nakakalam ng detalye. Walang leaks. Pag may matibay na ebidensya na tayo, saka ako magpapatawag ng backup. Pero hanggang di pa kumpirmado, low-key muna tayo. Maliwanag ba yon? Maliwanag po, sir. Mabuti. Ayoko ng kahit na sinong mawala pa. Kung tama ang hinala nyo, baka hindi lang simpleng kriminal ang hinahanap natin. Yes, sir. Mauna na po kami. Sige, pakisara na lang ang pinto. Duda talaga ako doon sa naka-black na hoodie. Bakit naman? Ano bang meron sa black na hoodie at paboritong suit niyo ng mga kriminal? Teka, di ba black na hoodie din yung suit ang pumatay sa tatay mo? Oo, pero imposibleng siya yun. Paano nga kung siya? Malalaman din natin yan pag nahuli na natin yung buwisit na kriminal. Siya nga pala. Anong gagawin natin dito sa binigay na ID ni Manang Lucy? Wala na bang ibang paraan para malinawan to? Wala ka bang number niya? Oo nga pala. Wala siyang cellphone. Ang hirap naman ito. Nailista ko yung address niya. Puntahan ba natin? Sige, maaga pa naman. Para makahingi tayo ng mas updated at mas malinaw. Baka kasi mamaya makasalubong natin yung apo niya sa fiesta. Tapos hindi man lang natin nakilala. Ba't naman kasi itong binigay niya? Oo, malapit lang din naman ang bahay niya rito . Oh, dito na yun . Sige, magtanong ka na. Bakit ganyan ka makatingin? Nakakalata lang ako pre . Parang ginagawa mo na akong utusan . Parang hindi mo na ako partner. Sino ba sa atin ang superior? Ha? Pre? At saka, sige na, ikaw naman ang may hawak niyan . Sabi ko nga. Ale, may nakitira po bang Manang Lucy rito? Po? Wala. Pero sabi niya ito raw ang address niya . Ano pre? Meron daw ba? Pre, paano yan? Wala naman daw nakatirang Manang Lucy rito. Sinabi ko na rin ang buong pangalan pero hindi nila kilala. Baka naman mali yung sinulat mong address. Hindi pre, tama yan. Kinumpirma ko pa nga sa kanya . Sige po, salamat na lang. Tara na pre. Saan tayo pre? Kain, nagugutom na ako . Libre mo . Ang kapal mo . Pareho tayong may sahod, no? Kinagabihan na. Mistulang karaniwang bisita lamang sina Nico at JC na nakihalo sa kasiyahan ng huling gabi ng fiesta sa plaza ng barangay San Isidro. Wala ang uniforme ng pulis. Wala ring dalang barela. Tanging ang kanilang kaswal na pananamit at maingat na pagbabantay ang kasama nila. Wow, pre Ang daming pagkain! Ang dami ring chicks! Ang dami ding naka-hoodie na itim! Ang saya! Basta mag-focus ka lang. Bantayan mo yung may mga kahina-hinalang kilos. Pahingi nga pala ako ng kopya ng picture ng mga nireport na nawawala.
Baka makasalubong natin dito yung iba. Sige pre, teka lang ha. Isisend ko lang sa'yo. O yan, okay na. Talasan mo mga mata mo. Huwag kang kung saan-saan tumingin. Copy that sir, yes sir. Oh, teka. Saan ka pupunta? Hindi ba tayo maghihiwalay? Medyo malaki at matao tong plaza. Sige, para mas malawak ang coverage. Pero stay alert ka. Kahit saan tayo mag-ikot, dapat ready tayo. Tsaka pasimple lang. Tignan mo rin ang mga mukha na masasalubong mo. Baka isa sila sa hinahanap natin. Yes sir. Hinaan mo nga ang boses mo. Sige na, kita tayo sa gitna ha. Sige na. Sige, kita lang tayo mamaya. JC, Bakit? focus ha. Baka kung saan-saan lang ang mata mo. Copy that sir. Pasaway talaga. Ay, pero nandito nga kaya siya. Oh, si Manang Lucy ba yun? Anong ginagawa niya rito? Manang! Manang Lucy! Manang Lucy! Oh, JC, anong ginagawa mo rito? Si Manang Lucy nakita ko. Nakita mo rin pala. Saan kaya siya pupunta? Naglaho siya sa crowd. Mabuti pa. Mabuti pa ano? JC, huy! Natulala ka na. Pre, Saan ka pupunta? pre. Siya yun. Ha? Ang alin? Yung babaeng mahusay na mananayo na sinabi ko sa'yo. Siya yun. Yung pinupunta at dinadagsa ng mga tao. Lalo na ng mga kalalakihan. Pre, ang ganda niya. Ang lambot ng katawan. Dinadagsa ng mga kalalakihan? Pre. Papunta siya rito. Hi boys! Bakit naman nakatayo lang kayo dyan? Sayaw tayo? Sige. Pasensya na, pero hindi kami nagpunta rito para magsaya. JC, tara na. Sayang naman. Last day na to ng fiesta eh. Sa Mayo 24 pa ang susunod na fiesta. Ayaw niyong magsaya muna? Pre, ngayon lang to. At mismong siya na nagyayaya, oh. Alam mo mga daming lalaking gusto makasayaw siya. Hi, JC nga pala. Ikaw si... Milagros. Mila ang tawag sa akin ng karamihan. Lagi ka ba sa mga piyestahan? Hindi naman. Pag naiimbitahan lang. Wow! Alam mo bang usap-usapan ka hanggang sa barangay namin? Sikat ka, lalo na sa mga kalalakihan. Talaga ba? Oo, ang tawag nga nila sa'yo, diwatang mananayaw sa fiestahan. Totoo nga sabi nila, ang ganda mo at ang bango pa. Salamat, JC ha. Ang sweet mo naman. Pero hindi ako diwata ha. Tao lang ako. Tulad nyo. Tao raw. Pero bakit hindi ka kumbinsido, ha? Pasensya na, Milagros, pero kailangan na naming umalis. Sayaw muna tayo. Pasensya na, maybe next time. Tara, Pre, minsan lang to. Oh. umayos ka nga. Wala tayo rito para magliwaliw. Tara na, hanapin natin si Manang Lucy. Sayang naman, pagkakataon ko na sana yun eh. Mag-focus ka nga. Tandaan mo, naka-undercover tayo ngayon. At tayo lang ang inaasahan ni Hepe. Ay, sir. Oh, bakit? May problema ba? Dito tayo, bilis. Bakit? Ano yun? Ayun oh, yung naka-hoodie na itim. Saan? Ang dami nakahudi na itim eh. Ayun doon, katabi ng mga nagkukumpulang babae. Yung nasa likod nila? Oo, yun nga. Hindi ba parang kahina-hinala ang kilos niya? Para siyang balisa, palingalinga. Hindi mapakali. Pero hindi ba masyado siyang matangkad? Sa tingin ko, mga 5'9" na height yan eh. Tansya lang nila ang 5'5". Pwedeng nagkamali sa sukat. O baka nakasapatos na makapalang sapin sa bandang talampakan. Hindi natin sigurado. Basta, tara, sundan natin. Excuse po, pasensya na.
pre, paano kung mali tayo? Paano kung hindi naman pala siya yun? Mas okay na magkamali tayo sa hinala kesa magsisi sa huli. Tara na, huwag mong pakawalan sa paningin. Baka naman nanonood lang talaga siya. O staff lang ng booth. Ang daming ganun dito. Walang staff na ganyan. Ayun na, gumalaw na siya. Bilisan natin. Teka pre, baka armado yan. Wala tayong armas. Baka delikado. Pulis ka ba talaga o ano? Pero pre, hindi pa ako handang mamatay. Bakit ka huminto? Shh! Dito tayo. Dali. Pucha, nakita ba tayo? Mukhang nakahalata siya. Nagbadali ng lakad. Shit, bilisan natin. Asa na siya? Doon, sa eskinita, sa kanan. Lumikaw siya. Bilis! JC! Teka pre, papasok talaga tayo dyan? Paano kung may kasama yun? Paano kung may mga armas sila? Ayoko. Ano ka ba naman, JC? Para kang hindi pulis. Kung duwag ka, bumalik ka na lang sa presinto. Ako na lang ang papasok. Teka sandali, sasama na ako. Bilisan mo! Pucha, anong ginagawa ko rito? Mama, mahal ko po kayo. Papa, ayoko pang mamatay. Huwag mo muna akong susunduin ha. Hindi ko akalaing ganyang ka pala kaduwag. Hindi mo ko masisisi. First takeout ko kaya to. Tapos, isagan lang ang meron tayo. Ni wala nga tayong totoong baril eh. Ay, na-request ko na sa armory. Pero sabi nila, wala pa raw tayong opisyal na clearance para magdala ng firearms. Kailangan pa ng go signal ni Hepe. Paano kung nasa harapan na natin ang kalaban? Paano tayo? Batuta at dasal lang? Huwag ka na mareklamo. Dali, pumasok siya sa pintong yun. Anong klaseng pinto yan? Hindi na mahalaga. Baka may ibang labasan sa loob. Tara! Bibilang ako ng 3. Saka natin bubuksan. Teka lang! Baka may bomba o hostage o kung ano. 1. Pucha talaga oh. 2. Ayoko na. 3. Ano to? CR? Parang biglang tumigil ang mundo ni Nico nang sa pagbukas ng pinto. Agad bumungad sa kanila ang lalaking nakaitim na hoodie. Nakaupo sa toilet bowl, gulat na gulat at nakatitig sa kanila. Naku, pasensya na po. Nag-CR po pala kayo. Tara na. Sandali. Pre, ano ba? Tara na, nakakahiya. Pasensya na po. Akala kasi namin pasensya na. May CR pala rito. Lintik pre, nakakahiya yun. Pinagkamalan pa natin suspect. Tumatay lang pala yung tao. Hindi. Parang may mali. Hindi mo ba napansin? Parang... Pre, mali na nga eh. CR yun. Nagkataon na naka-black hoodie lang siya. Ay, ewan ko. Pero parang may nakita akong anino. Saka parang may awang sa dingding ng CR. Balik tayo. Ha? Tara, bilis. May mali talaga eh. Uy, seryoso ka? Babalik pa tayo? Tumatay nga lang yung tao, i-storbin pa natin. Nasaan na siya? Oh, hindi naman siya lumabas sa skinita, di ba? Dead end na tong CR eh. Teka pre, tignan mo to oh. Parang may awang. Uy, ano yan? Lagusan? Nalintikan na. Natakasan tayo. Sabi na nga ba eh. Wah, hindi ko alam na may lagusan pala rito. Lusot papuntang gubat. Kailangan nating i-report agad to kay Hepe. Dapat masil ang lugar na ito. Tingin ko, pati mga gumagamit ng bawal na gamot, ginagamit tong lagusan para makatakas. May mga foil pa rito oh. Parang matagal na nilang ginagamit to. Anong plano natin pre? Bumalik muna tayo sa presinto. Kailangan ma-report agad to. Kinikilabutan ako sa mga nadidiscovery natin. Napapanood ko lang sa TV2 eh. Tara na. Mabuti pa nga. Ang baho pa dito pre. Parang hindi nililinis eh. May kwan pa doon sa inodoro. Yak!
Huwag mo na nga silipin yan. Tara na. Oh, O bakit? para kasing nakita ko si Milagros na dumaan. Namalikmata lang yata ako. Naaamoy mo yun? Ha? Ang alin? Parang amoy patay. Baka amoy lang ng CR. Kumapit lang sa ilong mo. Baka nga. Tara. Oh, Manang Lucy? Kanina pa po namin kayo hinahanap eh. Ano pong ginagawa niyo rito? Umuwi na kayo. Oh, Gabi na po. Bakit nandito pa kayo? Delikado, umuwi na kayo. Gusto niyo po bang ihatid na lang namin kayo? oo nga po Manang Lucy. Hatid na po namin kayo. Umuwi na kayo. Ayos lang po ba kayo? Pre, bakit parang nababalo na si Manang Lucy? Parang wala siya sa sarili. Manang Lucy? Umuwi na kayo, delikado. Nasa paligid lang siya. Nararamdaman ko siya. Umuwi na kayo. Manang Lucy, ano po bang nangyayari? Tinatakot niyo naman po kami. Ito, isuot niyo yan. Umuwi na kayo, bilis! Ano po ba ito? Uwi na! Anting-anting ba to? Pre, tignan mo. Di ba ganito yung Illuminati? Bakit kaya tayo binigyan ni Manang Lucy ng ganito? Manang, asa na siya? Alam mo pre, ang weird talaga ni Manang Lucy. Ngayon ko lang napansin, medyo creepy pala ang itsura niya. Yung ID palang binigay niya, tsaka yung address niya, hindi natin natanong. Ay, Pre, bakit parang biglang lumamig? siguro dahil magmamadaling araw na rin. Mabuti pa siguro, umuwi na muna tayo. Ganun na lamang ang kilabot na bumalot kina Nico at JC nang bigla na namang maglaho si Manang Lucy. Gustuhin man nilang habulin at kausapin ito, pero ni anino niya'y wala na. Ipinagkibit balikat na lamang nila ang nangyari at nagpasyang umuwi na lamang. Kinaumagahan na, kinausap nila ang kanilang hepe pagkarating sa opisina. Kumusta ang pag-undercover niyo kagabi? Good morning po, hepe. May nadiskubre po kaming isang lumang CR sa eskinita malapit sa plaza. May lagusan diretso sa gubat. Ito ang ilang litratong nakuha namin. Sinundan namin yung kahina-hinalang nakasuot ng itim na hoodie. Pero nakatakas siya sa pamamagitan ng lagusan. Posibleng ginagamit bilang escape route. Opo, sir. Tingin po namin, matagal na itong ginagamit. May mga palatandaan ng pagtambay at mga foil na ginagamit sa pinagbabawal na gamot. Humihiling po kami na maipasara agad yun. Pati na rin clearance para makapag-set up kami ng hidden cam sa labas ng lagusan. Sige. Ipapa-verify ko sa engineering office. Pero kung totoo ang hinala nyo, dapat masecure kagad ang area. May mga nakausap din po kaming vendor. Tahimik ang lahat. Parang may sabuat ang katahimikan. Kakaiba po talaga, hepe. Balak po namin bumalik mamayang gabi doon sa lagusan. Baka may dumaan ulit. Gusto po naming bantayan yon kahit tapos na ang fiesta. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magkakanya-kanya ng kilos. Anything else? Nakuha na rin po namin yung partial list ng mga dumalo at vendor. Pero may napansin po kami. Wala si Milagros sa listahan. Wala rin ang sinasabing apo ni Manang Lucy. Pero yung isa sa mga nai-report na nawawala, nandun. Sino naman si Milagros at Manang Lucy? Si Manang Lucy po ang isa sa mga nag-report. Nawawala raw ang apo niya. Samantalang si Milagros, isa siyang kilalang mahusay na mananayaw sa fiestahan. Maraming kalalakihan ang dumadayo para lang mapanood siya. Pero nakapagtataka po, kahit kilala siya ron, wala ang pangalan niya sa listahan ng mga performer. Pati sa mga naunang piyesta, wala rin. At sir, sinuri na rin po pala namin ang CCTV footage mula sa lahat ng 3 araw ng pista. Nahagip si Milagros sa bawat gabi. Palaging nandun. Palaging nasa crowd. Pero gaya ng dati, wala siyang official record. Wala ring entry o permit bilang performer o vendor. Kilalang mananayaw pero walang pangalan sa record? Opo sir. Kung nadinig niyo na po yung tinatawag nilang diwatang mananayaw sa festahan, yung babaeng usap-usapan ng mga kalalakihan, siya po yun.
Milagros. So, lumalabas na nandyan talaga si Milagros at yung sinasabing apo. Pero parang anino lamang sila. Nandoon pero walang bakas. Opo sir, na-meet po namin siya kagabi sa fiesta. Hindi niya tahasang sinabi na siya yung tinatawag na diwatang mananayaw. Pero Mila o Milagros po ang pakilala niya. At base sa mga kwento, malaki ang posibilidad na siya nga. Wala rin sila sa municipal records. At ito pa sir, panoorin niyo itong kuha sa CCTV mula sa lugar na pinuntahan namin. Ayan siya. Pero tignan nyo to. Yung lalaking kausap ni Milagros. Ayun, nag-blackout. O mas tamang sabihin na nag-glitch. 3 segundo lang ang blackout. Pero pagbalik ng feed, wala na yung lalaking kausap ni Milagros. Tapos, nag-glitch ulit ang footage. Pagbalik sa second cut, wala na rin si Milagros. Ang nakapagtataka, wala rin record ng paglabas. Wala rin sa kabilang kamera. Para silang bulang bigla na lang naglaho sa crowd. Hindi na lang to basta investigasyon, sir. May mas malalim tayong hinahabol dito. Bantayan niyo ang susunod na galaw. Kapag may nakita kayong kakaiba, i-report niyo kaagad. At kung bumalik pa si Milagros, gusto kong kayo ang unang makakita. Yes, sir. Nakahanda po kami. Hindi pa man natatapos ang pag-uusap nila, biglang bumukas ang pintuan. Isang junior officer ang sumilip, hingal at balisa. May iniabot siyang papel kay Hepe, isang bagong blotter report. Isa na namang report ng nawawala. Lalaki, kagabi huling nakita, sa fiesta rin. Po? Nandun tayo, JC. Buong gabi tayong nandun. Pero may nakalusot pa rin. Kung hindi lang dahil sa nakahoodie na itim na sinundan natin, hindi tayo masasalisihan. Pero isa lang ang sigurado. Yung nakahoodie na sinundan natin kagabi, hindi siya ang suspect. Posibleng panglito lang. O may ibang pakay. Meron na ba kayong suspect? Sino sa tingin nyo? Si Milagros. Si Milagros? Oo. Lahat ng nawawala, puro lalaki. Lahat huling nakitang pumunta sa fiestahan kung saan siya naroroon. Walang pangalan sa listahan ng performers. Wala rin sa vendors. Pero lagi siyang nandun. At dito sa footage, malinaw. May kinausap siyang lalaki tapos biglang nag-blackout ang CCTV. Pagbalik, wala na yung lalaki. Hepe, meron bang picture na na-include dun sa bagong report na nawawala? Oo, ito. Patingin po. Oh, ayan yun. Yan yung nagip doon sa CCTV. Yung kausap ni Milagros na biglang naglaho. Sigurado kayo? Opo, ito po. Panoorin uli natin. Oo nga no. Pero hindi pa rin po sapat yan, di ba? Para hulihin siya. Hindi pa. Wala pa tayong probable cause. Wala tayong official witness. Wala ring direct evidence. Ang meron lamang tayo, pattern, suspecha, at CCTV na hindi malinaw ang muka. Saka, di ba ang sabi namang huling nakasama ng mga biktima, 5'5" ang height at nakasuot ng black hoodie? Yung height ni Milagros pwede. Pero yung suit niya, hindi naman siya naka-hoodie. Tama ka. Pero naisip mo na ba na baka hindi lang siya mag-isa? Ibig mong sabihin, may kasabwat? Oo. Baka siya ang paen. Siya ang taga-akit. Tapos, may isa pa. Yung naka-hoodie na siyang aktwal na gumagalaw. Tingnan mo ulit. Rewind natin. Ayan siya. Yung biktima. Lumalapit sa cotton candy stand. At ayan, si Milagros. Siya yung nasa kanan. Kitang-kita oh. Naglalakad papunta sa kanya. Mukhang may sinasabi si Milagros. Tignan niyo yung body language. Kalmado, may ngiti. Tumapik pa sa braso. May rapor. Pre, teka lang. Zoom out natin yung frame. Ayan oh. May tao sa background. Saan? Maraming tao sa background, pre. Doon oh, sa may poste. May isa pa. Yung naka-black na hoodie. Nakatayo lang. Hindi gumagalaw. Parang may inaabangan. Pre,
Hindi ba siya yung nakahudi na hinabol natin? Malabo, pre. Nasa kabilang side tayo ng parke nung oras na yun. Tsaka kuha tong frame pagkatapos na nating habulin yung isang lalaki. Ang dami ring naka-black hoodie nung gabi. Kaya hindi rin agad matukoy. Pero sigurado ako, ibang tao to, JC. Hindi ito yung hinabol natin. Tignan mo, nandun lang siya sa background habang tayo nasa kabila. Pero pre, fast forward nga natin ng konti. Ayan, CCTV glitch, static, wala na ring signal. 3 segundo lang. Pagbalik ng feed, wala na yung lalaking kausap ni Milagros. Tapos ilang segundo pa, nag-glitch ulit. Pagbalik, pati si Milagros wala na rin. At yung nakahudi sa background, ganun din. Parang lahat sila sabay-sabay naglaho. Dalawang gumagalaw? Posibleng tandem? O organisadong grupo? Maaring ganun nga, sir. Pero kung pagbabasihan yung kilos, malaki ang tsansang si Milagros ang sentro. Yung nakahudi, distraction. Shadow lang. Pero siya ang konektado sa lahat ng biktima. Sobrang linis niyang gumalaw. Wala siyang iniwang bakas. Parang hindi tao. Parang sinadya yung pag-blackout ng mga CCTV camera eh. Ganito rin dun sa mga nauna pa. Kaya nga mas kailangan pa natin mag-imbestiga. Sige, ipagpatuloy niyo ang surveillance. Huwag kayong lalayo sa kanya. At kung may pwede kayong kunan ng matibay na ebidensya, gawin niyo. Pero inuulit ko, walang kikilos hanggat walang go signal. Sige po, sir. Sa ngayon, babalik po muna kami sa lugar para magmasid. Ire-report na lang namin kagad kapag may lumitaw na panibagong lead. Gaya na napagkasunduan na, muling bumalik doon sina Nico at JC upang magmasid. Maghahating gabi na. Ngunit kahit ilang oras na silang nakaantabay malapit sa lumang lago sana, wala pa rin anumang kakaibang nangyayari. Pre, anong oras na oh? Wala pa rin nangyayari. Baka natunugan na tayo. Bakit? Inaanto ka na ba? Ikaw ba hindi? Pusa mag-alas 12 na eh. Pero parang wala naman. Uwi na kaya muna tayo. Matulog ka na lang muna dyan. Lalabas lang ako ng kotse. Uy pre, saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Wala kayong mapapala dito. Kung ako sa inyo, umuwi na kayo. Manang Lucy, anong ginagawa niyo rito? Umuwi na kayo. Nagsasayang lang kayo ng oras. Ano pong ibig niyong sabihin? Manang Lucy, sandali lang po. Sino po ba talaga kayo? Ano po talaga ang kailangan niyo sa amin? Hindi na mahalaga kung sino ko. Ang mahalaga, mahanap niyo ang apo ko. Paano naman namin hahanapin ang apo niyo? Tignan niyo nga po itong ID na binigay niyo. Halos hindi na mabasa, ni hindi makita ang muka. Saka, 10 ba talaga kayo nakatira? Nagpunta kami sa address na binigay niyo. Pero wala namang kayo doon. Nagtanong din kami. Ni isang kapitbahay, walang nakakakilala sa inyo. Hindi talaga nila ako kilala. Dahil wala namang nakakakilala sa akin sa lugar na to. Po? Wala. Sandali. Bakit hindi mo suot ang medalyon na binigay ko? Hindi kayo magtatagal nang wala yon. Ito po ba? Ano ba ito? Para saan ba talaga ang bagay na ito? Kakailanganin niyo yan para mahanap niyo siya. Siya? Sinong siya? Yung apo niyo? Ang taong hinahanap niyo. Taong hinahanap namin? Sandali lang po, Manang Lucy. Naguguluhan ako eh. Pwede ba linawin niyo ang sinasabi niyo? Sa susunod na fiesta, dun siya lilitaw. Dun siya muling magpapakita. Sandali lang, Manang Lucy. Magpapakita? Ang suspect ba ang tinutukoy niyo? Sino ba talaga kayo, Manang Lucy? Basta mag-iingat kayo. Hindi isang ordinaryong tao ang hinahanap ninyo. Pre, si Manang Lucy ba yung kausap mo? Manang Lucy, ano ba talagang gusto niyong sabihin? Manang Lucy, nabanggit niyo po dati yung tungkol sa balabal ba yun? Balbal. Ayun, yun po. Ano po ba yun?
Balbal? Ang balbal ay isang uri ng aswang. Aswang? Totoo ang aswang? Totoo sila. At matagal na silang namumuhay sa mundong ito. Ano naman ang kinalaman ng balbal o ng aswang sa kasong hawak namin? Aswang po ba yung nambibiktima? Aswang po ba yung hinahanap natin? Aray, pre, ba't mo naman ako binatukan? Tumahimik ka nga muna. Gaya ng sabi ko, ang balbal ay isang uri ng aswang. Pero ang mga balbal, tanging mga patay lang ang binibiktima. Patay na tao? Wala akong maintindihan. Bakit nyo ba sinasabi sa amin to? Dahil isang balbal ang hinahanap nyo. Isang balbal? Isang balbal. Pero hindi siya kagaya ng karaniwang balbal. Mas masahol siya. Dahil hindi lang basta bangkay ang pinupuntirya niya. Siya mismo ang pumapatay para gawin itong biktima. Ano pong ibig nyo sabihin? Hindi lang to kaso ng mga nawawala, kundi isang serial killing? Serial killing? Kaya kailangan nyo na siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Bago pa mahuli ang lahat. Hindi po biro ang kasong ganyan, Manang Lucy. Oo nga po. Sigurado po ba kayong isang balabal? Balbal. Balbal ang may kagagawa nito? Saka wala pa naman po tayo natatagpo ang bangkay. Dahil maingat ang balbal na ito. Hindi ba kayo nagtataka? Ilan na ba ang na-report na missing sa inyo sa taong ito? At nung nakaraang taon, ilan ba sa na-report na missing person ang hindi na natagpuan at nakabalik ng buhay? May punto po kayo. Maraming ang na-report na nawawala at hindi na natagpuan. Hindi lang po dito sa bayan natin, pati na sa mga karatig bayan din. Pero kung isa nga po tong serial killing, dapat may clue, may pattern. Hindi pa ba pattern ang nangyayari ngayon? Pero maraming posibleng anggulo. Sa ngayon, iniimbestigahan namin kung may kaugnayan to sa human trafficking o kung sangkot sa droga o sindikato. Pero serial killing? Sa dami ng nawawala, dapat kahit isang bangkay man lang lumitaw na. Oo nga po. Basta't binalaan ko na kayo. Sandali lang, Manang Lucy. Kung totoo ngang isa tong kaso ng serial killing, mas paiigtingin pa namin ang investigasyon. Pero sa ngayon, mas mabuti sigurong bigyan nyo kami ng mas malinaw na kopya ng litrato ng apo nyo. Wala na akong mas malinaw pa. Yan lang ang meron ako. Pero paano po namin siya hahanapin kung ganyan lang ang larawan? Ganun po ba? Ihahatid na lang po namin kayo pa uwi. Hindi na. Malapit lang dito ang bahay ko. Ha? Saglit na nagkatinginan sina Nico at JC nang sabihin yun ni Manang Lucy. Yun din kasi ang eksaktong sinabi niya noon nang nasa presinto sila. At ganun na lamang muli ang gulat nila. Nang pagbaling nila rito, ay wala na naman siya. Asa na siya? Ang weird talaga ni Manang Lucy. Hindi ba't sabi niya noon, malapit lang sa presinto ang bahay niya, pero malayo dito ang presinto? Oo nga, in fact, nasa ibang barangay pa tayo. Sino ka ba talaga, Manang Lucy? Pero totoo kayo sinabi niya? Isa nga kayang balabal. Balbal. Oo nga, balbal. Sabi mo balabal. Hindi balbal kayang sinabi ko. Ay, ewan ko sa'yo. Pero totoo nga kaya yun? Isa nga kayang balbal ang hinahanap natin? Wala na tayong panahon para sa mga kwentong Philippine folklore gaya ng aswang. Mas mabuti pa, paigtingin na lang natin ang investigasyon. Nabanggit ni Manang Lucy na sa susunod na piyesta muling magpapakita ang hinahanap natin. Kung totoo man yun, hindi na natin dapat palampasin. Sunod na fiesta? Yung fiesta ng Nuestra Señora de la Paz. Gaganapin yun sa kabilang barangay. Sa susunod na linggo na yun. Yun nga, ang piyestang yun. Kailangan nating paghandaan. Pagkatapos ng gabing yun hindi na tumigil sina Nico at JC sa kanilang masinsinang investigasyon. Pinunta nila ang mga dating saksi
Sinuri ang mga natitirang footage at paulit-ulit na pinag-aralan ng pattern ng bawat pagkawala. Hanggang sa tuluyang dumating ang araw na kanilang inaabangan, ang fiesta sa barangay poblasyon. Kung tama ang hinala natin, ngayong gabi muling babalik ang suspect. Kaya maging mapagmatsyag ang lahat. Dalawang hinihinala nating sospek. Una si Milagros o Mila. Madali niyo siyang makikilala dahil siyang laging sentro ng fiesta. Isa siyang mahusay na mananayaw at kung tamang hinala natin, nandito na naman siya. Ang isa pa nating suspect, isang hindi pa nakikilalang tao. Lagi siyang nakasuot ng itim na hoodie, mga 5'5" ang tangkad. Pero hindi pa tayo sigurado dyan. Tingin namin, lalaki siya, pero wala pa tayong kumpirmadong ebidensya. Kaya mas mabuting doblehin natin ang pagbabantay. 4 lang tayo ngayon. Kaya hati tayo sa 2 pares para mas mabilis ang kilos kung may kahina-hinalang mangyayari. Oo, kayong dalawa magsama, kami naman ni JC. At tandaan nyo, kapag may napansin kahit maliit na bagay, agad magradyo. Huwag nang magdadalawang isip. Malinaw ba? Okay, sige. O paano? Simulan na natin to. Sige, tara. Dun kayo. Dito kami. Pre, sa tingin mo, mahuhuli na natin sila ngayon? Hindi ko alam. Pero maliit lang naman ang barangay poblasyon. Kaya perfect to para mahuli na natin sila. Yung mga sinabi ni Manang Lucy, hindi pa rin nawawala sa isip ko. Totoo kaya yun? Hindi ko rin alam. Pero sa tingin ko, may topak si Manang Lucy. Grabe ka naman, pre. Bakit? Ikaw ba naniniwala ka sa aswang? Hindi, pero paano kung totoo nga? Tsaka, yun nangyari sa tatay mo. Paano mo ipapaliwanag yun? Wala naman sigurong kinalaman ng kaso ng tatay ko sa kasong hinahawakan natin ngayon. Hindi mo yan sure, pre. Oh, si Milagros yun, di ba? Nandito nga uli siya. Lalapitan ba natin? Wag, mag-obserba muna tayo. Mukhang normal na paglalandi lang naman yung ginagawa niya. Hindi yan basta landi lang, JC. Tingnan mo, parang may paulit-ulit na pattern. Lalapit, ngingiti, tatapikin sa braso, tapos aalis. Parang namimili na mabibiktima. Pre, baka type lang talaga siya ng mga lalaki. I mean, kita mo naman yung itsura niya. Ang ganda, sexy, at mukha pa mabango. Focus, JC. Hindi tayo nandito para magpaloko sa ganda niya. Uy pre, may isa na namang lumapit sa kanya. Lalaki. Mga nasa early 20s. Parang hindi tiga rito. Tandaan mo ang mukha niya. Kung kaya mo, kunan mo ng litrato, pero huwag kang pahalata. Garit, Teka, parang may nakatayo sa tapat ng ihawan ng barbecue. Nakasuot ng itim na hoodie. Kita mo? oo. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Saan ba siya nakatingin? Kina Milagros? Mukha nga. Siya kaya yung nasa footage? Posible. Pero yung hoodie niya, iba ang print. Pero yung tindig niya at nung nasa footage, medyo similar eh. Lalapitan ba natin? Huwag muna. Tignan natin kung gagalaw. Pag may ginawa siyang kahina-hinala, tsaka tayo kumilos. Pre, teka. Gumagalaw na si Milagros. Tignan mo, parang may sinabi siya sa lalaki. Teka, saan sila pupunta? Teka pre, yung nakahudi gumalaw na rin. Shit, pareho silang papunta sa iisang direksyon. Ito na ba yun? Mambibiktima na ba siya? Susundan na ba natin? Ano yun? Parang may nagkakagulo ron. Oh, nawala na sila Milagros. Nalinti ka na. Radyohan mo nga yung dalawa. Sabihin mo tumutok sa gitna ng bakanting lote. Baka doon nagtago sina Milagros. Cruz, Mark, may kaguluhan dito sa gitna ng bakanting lote. Nawawala sila Milagros at yung nakahudi. Pakihanap sa paligid, baka nandyan pa sila. Magradyo agad kayo kapag may nakita kayo. Copy? Tara, JC! Bilisan natin! Ayun, nakita ko na. Nandun yung nakahudi, bilis. Saan? Pumasok sa eskinita.
Iskinita na naman? Sandali, Bakit? nadinig mo yun? Oo, parang doon galing. Bilis, tara! Ayun! Oh, nasa na? Hayop! Dead end na to, pre! Puro pader! Saan siya dumaan? Ang bilis namang nawala. Hindi kaya umakyat siya dyan sa pader? Putya pre, may mga bubong pa dyan oh. Di sana nasugatan siya. Dapat may iniwang bakas. Baka sa kabila siya lumiko. Hayop naman! Natakasan na naman tayo! Putya pre, may pagkapusa yata yung hayop na yun eh. Iradyo mo nga yung dalawa. Cruz, Mark, negative kami sa Eskinita. Dead end dito. Wala kami nakita. Possible escape, papunta sa kabilang bakanteng lote. Kayo dyan, may nakita ba kayo? Ano raw? Negative din sila. Ang bilis niya. Para bang hindi na siya dumaan sa normal na daan. Bigla na lang nawala. Pre, sinasabi ko sa'yo, hindi ito ordinaryong tao. Kahit na sabihing sanay sa lugar, hindi normal ang kilos niya. Ang bilis na wala eh. Wala namang ibang lagusan. Pero imposible namang aswang yon. Balbal? Tara, balik na lang tayo pre. Baka makita pa natin si... Milagros? Anong ginagawa mo rito? Ha? Oh, kayo pala. Ano kasi hinahanap ko kasi yung banyo. Sabi sa akin meron daw dito. Dead end na dyan. Wala namang banyo rito. Ganun ba? Mali lang siguro yung naituro sa akin. Sige Sandali lang. Hindi mo ba kami nakikilala? Ha? Oo nga pala. Kayo yung dalawang pogi nung nakaraang fiesta. Anong ginagawa nyo rito? Pareho lang kung anong ginagawa mo. Ha? Naghahanap din kayo ng banyo? Naimbitahan ka ulit? Oo. Last time hindi tayo nakasayaw. Sayaw naman tayo mamaya. Hindi pwede eh. Sige. Ha? Pre, sigurado ka ba dyan? Sure yan Pre, sabi mo. Tara na. Mas mabilis natin siyang mababantayan sa ganitong paraan. Milagros, asan nga pala yung kasama mo kanina? Kasama? Oo, yung lalaking kausap mo kanina. Siya yung tinanungan ko kung nasa ng banyo. Taga saan ka na nga ulit? Uy, nag-uumpisa ng sayawan. Tara na. Hindi niya sinagot yung tanong mo, pre. Shh! Baka marinig ka. Magmasid lang tayo. Pero bakit parang sinadya niyang iwasan ng tanong? Buong gabi ng pista, kasama nila si Milagros na mistulang isang karaniwang bisita. Wala namang kakaibang nangyari. Kinabukasan na, balik sa normal ang takbo ng bayan. Nag-abang sila ng bagong ulat ng nawawala. Pero wala. Hanggang sa lumipas ang ilang araw. Nico! JC! Pre, si Hepe. Bakit po, sir? Ano bang ginagawa niyong dalawa, ha? Halika nga kayo rito. May na-report na namang nawawala sa kabilang bayan. Dito sa huling nakita. Doon sa huling fiesta sa Barangay Poblasyon. Po? Kaya pala walang na-report na missing dito sa atin dahil... Oo, dahil hindi talaga dito ang nawawala, kundi taga kabilang bayan. Ano ba talagang nangyayari, ha? Ginagawa niyo ba talaga na maayos ang trabaho niyo? Pasensya na po, sir. Pasensya? Ito ang report. Ayusin niyo yan, ha? Ang tagal na rin ng fiesta sa poblasyon. Ngayon lang uli may na-report na nawawala. Akala ko matatahimik na ulit ang bayan natin. Pero tignan mo nga naman. Yung lalaki naka-black na hoodie na hinabol natin. Siya kaya yun? Siya nga kaya yung suspect? Sayang. Muntik na nating mahuli, nakatakas pa. Tapos na sana ito. Uy, JC, tignan mo to. Ha? Alin? Teka, siya ba yung lalaking naka-hoodie na hinabol natin? Paano? Tignan mo nga mabuti. Sigurado ka ba?
Oo, yung damit oh. Ayan oh. Yung black na hoodie, siya yun. Siyang na-report na nawawala. Pero, paano nangyari yun? Teka lang, nalilito ako eh. Hindi, imposibleng siya yun. Siya yung tinutugis natin. Biktima siya? Pucha pre, hindi na to normal. Paano nangyari yun? Kung siya nga yun, ibig sabihin, mali ang lahat ng assumptions natin. Yung inaakala nating suspect, isa palang biktima? Pero pre, nakita natin siya kahina-hinala. Naka-hoodie, palinga-linga. Parang may tinatago. Oo. Pero paano kung sadyang ganun ang kilos niya? Kasi may alam siya. O baka may sinusundan din siya. Kaya pinuntirya siya? Baka nga. Posible. Baka hindi siya kasabwat. Baka isa siya sa mga nakahalata. At ngayon, siya na ang nawawala. So ang tanong, sino talaga may gawa? Si Milagros pa rin ba? Sa lahat ng pattern ng pagkawala, si Milagros lang ang laging common denominator. Wala man siyang direktang ebidensyang iniwan, pero palaging may nawawala tuwing nandun siya. Tsaka isipin mo pre, hindi siya taga rito. Wala siyang record. Wala ring bahay. Walang kilala. Pero kilala siya ng lahat. Oo. At sa bawat fiesta, palaging siya ang sentro ng pansin. Pero parang anino lang ang presensya niya sa mga dokumento. Pero nung gabing yun, kasama natin siya. Kaya ba sinabi ni Manang Lucy na hindi siya ordinaryong tao? O si Milagros ba talaga yung tinutukoy ni Manang Lucy? Hindi pa rin ako kumbinsido na aswang ang hinahabol natin. Pero kung totoong sinasabi ni Manang Lucy, baka hindi lang simpleng investigasyon to. So, anong plano natin pre? Iisa lang. Hanapin si Milagros. Kausapin ulit. Pilitin siyang magsalita. Dahil kung may tao makakasagot sa lahat ng tanong natin, siya yun. At kung hindi siya magsalita? Kakailanganin natin ng ebidensya, CCTV, testigo, o kahit anong mag-uugnay sa kanya at sa mga biktima. Saan tayo magsisimula? Hanapin natin kung nasaan ang susunod na fiesta. Kung tama si Manang Lucy, dun siya muling lilitaw. Fiesta na naman? Teka, parang may kapareho to pre. Yun na nga. Ha? Sandali, nandito yung file eh. Ang alin ba? Ano bang hinahanap mo dyan? Naalala mo yung case? Last year ba yun? Basta ganitong buwan din. Eksaktong Mayo. Sunod-sunod ang fiesta. Sunod-sunod din ang mga na-report na missing nun. Pero closed case na ang mga yon. Puro simpleng missing report lang na ang sabi ng iba, baka raw kusang umalis. Pero posibleng konektado, di ba? Oh, ito na. Nahanap ko na yung file. Tignan mo. Magkakaibang petsa. Magkakaibang tao. Pero iisang pattern. Fiesta, huling nakita. O tapos, Eksakto. ano ngayon? Clue na to. Sa susunod na fiesta, mauhuli na talaga natin siya. Ay, anong clue? Yan na nga ang ginawa natin. Nag-abang tayo sa fiesta, pero 2 beses tayong nabigo. Hindi natin siya nahuli kahit nandun tayo. May nawala pa rin. Kasi may mali sa ginawa natin. At ano naman yun? Sa mismong kasihan tayo nag-abang. Mali. Dapat doon tayo sa paligid, sa mga iskinita, sa madidilim na kanto, sa bungad ng gubat. Ay, pambihira. Paalala lang ha. 4 na barangay ang magdiriwang ng piyesta sa darating na linggo. Ang tanong, saan kaya siya pupunta sa 4 na yon, ha? Hehe, di ko naisip yun ah. Ay, Eh di, manghingi lang tayo ng backup kay Hepe. Mag-request na tayo. Malaking fiesta ang gaganapin sa linggo. At kung tama ang kutob natin, posibleng marami na namang mawala. hindi basta-basta magbibigay si Hepe ng backup kung wala tayong matibay na dahilan. Eh di magpakita tayo ng pattern. Yung timeline ng mga nawawala. CCTV glitches. Yung presensya ni Milagros. Lahat. I-compile natin. Baka nga yun ang kailangan natin. Sige, gawan natin ang summary. Ngayong gabi. Bakit mamayang gabi pa? Dahil anong oras na hindi pa tayo nanananghalian. Hindi ka ba nagugutom?
Tara na muna. Kain tayo. Break time na oh. At saka masyado ng maraming information ang naload sa utak ko. Konti na lang, kukurap na. Sa bagay, kumukulo na rin ang tiyan ko eh. Pagkatapos nilang kumain na, agad silang bumalik sa presinto upang buuin ang summary report. Kasabay dito, naghanda rin sila ng formal na request para sa backup para sa darating na malaking pista. Oh, ano na naman yan? Sir, ito po yung buod na mga kaso ng pagkawala na konektado sa mga piyesta. May sinusunod pong pattern, sir. At sa darating na linggo, 4 na barangay ang sabay-sabay na magdiriwang ng piyesta. Malaking posibilidad po na umatake na naman siya. Sir, hindi na to basta sabay-sabay lang. Sa bawat pista kung saan siya lumitaw, lagi may nawawala kinabukasan. Hihiling po sana kami ng karagdagang tauhan para sa pagbabantay. Hindi lang sa mismong piyesta, kundi sa paligid. Sa mga eskinita, masukal na lugar, at mga hindi binabantayang bahagi ng barangay. Ang dami niyo namang hinihingi. Pero may saysay naman ang laman nito. Sige, kakausapin ko ang kapitan ng bawat barangay. Magpapadala ako ng mga karagdagang tauhan sa mga lugar na may mataas na panganib. Salamat po, sir. Pero tandaan nyo ha, hindi lahat ay kumbinsido sa mga hinala nyo. Ayoko magkagulo. Magbantay lang, tahimik, mabilis, walang eskandalo. Opo, sir. Sige na, lumabas na kayo. May ginagawa pa ako. Sige po, sir. Thank you po, sir. Siguraduhin nyo lang na may mapapala na ngayon. Ilang linggo na ang sinasayang natin. Yes, sir. Paano na ngayon, pre? Anong paano na ngayon? Eh di hintayin natin yung balita mula kay Hepe. Hindi, ang ibig kong sabihin ngayong araw. May isang araw pa naman tayo bago yung mismong piyesta. Hanapin natin si Manang Lucy. Saan naman natin siya hanapin? Hindi ko alam. Pero kusa namang lilitaw yun eh. Sa bagay. Teka, pre, parang may gulo sa labas ah. Oo nga no. Anong nangyayari dito? Mga kamag-anak ng mga biktima. Manang Lucy? Manang Lucy? Ang bilis mo naman yatang lumitaw. Creepy. O ano? Naniniwala na ba kayo sa sinasabi ko? Kung totoo ngang isa siyang balbal, alam niyo ba kung saan barangay siya sunod na mambibiktima? Oo nga po, Manang Lucy. May idea po ba kayo? Alin ba ang pinakamalaking barangay sa 4? Ang barangay na pinakamagiging abala at pinakamaraming tao na hindi siya mapagkakamalan o mahahalata. Sa San Roque, katabi ng San Isidro. Kung nasaan yung siyar ng lagusan? Mas mag-iingat kayo dahil hindi lang basta gabi ng pista yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Sa gabing yon, gaganapin din ang huling araw ng Flores de Mayo. Ayon sa matatanda, may paniniwala na ang mga nilalang gaya ng aswang ay sumasabay sa mga relihiyosong pagdiriwang. Hindi para makiisa, kundi para hamunin ang pananampalataya. Parang sinasadya nilang pasukin ng banal? Oo, dahil sa gitna ng dasal, saya at ingay, doon sila nakakalapit ng hindi napapansin. Kaya mas mapaglaro, mas mapanganib ang aswang sa mga ganitong gabi. Kung ganon, mas kailangan na talaga natin siyang mahuli. Manang, asan na naman siya? Uy, nawala na naman siya? Ang weird. Nakakakilabot, pre. Pre, hindi ko na alam kung matatakot ako sa aswang. Okay, Manang Lucy. Sino ka ba talaga, Manang Lucy? Ano ka ba talaga? Pre, napaisip lang ako. Paano kung magkamali tayo ng barangay? Paano kung hindi sa San Roque? Hindi na natin pwedeng ipagpaliban ang kilos natin. Kahit saan siya lumitaw, dapat handa tayo. Yun ang dahilan kung bakit tayo humingi ng backup. Pero paano kung hindi sapat ang backup? Paano kung may mawala na naman? Kaya kailangan nating gumalaw ngayon pa lang. Tara, balikan natin yung mapa ng mga barangay.
Alamin natin kung saan mahina ang ilaw, kung saan kulang ang bantay, kung saan mas madali siyang makalusot. Dito na talaga magsisimula ang huling habulan, no? Oo, pero ngayon, hindi na siya makakatakas pa. Kagaya ng napag-usapan nila, sinulit nila ang huling araw bago ang mismong fiesta. Kinabisado nila ang mga lugar na pwedeng daanan at lusutan ng sospek. Hanggang sa... Ito na yon. Ito na talaga. This time, hindi na siya makakatakas. Check. Do you copy? Copy, bro. Puro kakalokohan eh. Huwag ka kasing kabahan. Nakapwesto na yung iba. This time, positive ako. Mauhuli na natin siya. Sana, yan na ang huling beses mong sabihin yan. Alam mo, pre, ngayon ko lang na-realize, hindi pala madaling maging pulis. Grabe, isang kaso ko pa lang to at first time ko pa. Pero parang gusto ko na kagad mag-resign. Pwede naman. Joke lang. Samahan mo muna ako. Marami pa tayong kasong isosolve. Sa college kasi, sa mga textbook, parang ang dali lang eh. Pero iba pala pag nandito ka na. Ang sakit sa ulo. Idagdag mo pa na posibleng aswang nga tong kalaban natin. Hindi na mahalaga kung aswang siya o hindi. Ang mahalaga, mahuli natin siya para maklose na tong kaso. Pero pre, duda pa rin ako kay Manang Lucy. Ang weird niya kasi. Bigla na lamang sumusulpot. Tapos bigla rin nawawala. Paano kung siya pala talagang hinahanap natin? Paano mo naman naisip yun? Eh kasi, ang weird niya talaga eh. O baka naman, kilala niya talaga kung sino yung suspect. O baka, apo niya yun. Aray! Bato ka agad? Tumigil ka nga. Mabuti pa, mag-focus na lang tayo. Parang mali yata na dito tayo nagbabantay. Puro lamok lang ang nandito eh. Kaninong idea ba to? Sa'yo, di ba? Sabi ko nga, makipagpalit na lang kaya tayo sa Team B. Batok, gusto mo? Mag-focus ka na nga lang. Joke lang naman, pre. Masyado ka kasing seryoso dyan eh. Kinakabahan ka ba? Kung dun tayo sa plaza, sure hindi boring. Ang daming chicks dun. Pre, anong iniisip mo? Kung paano ka patatahimikin. Pre naman, seryoso ako eh. Shh! Bakit? Ano bang kailangan nyo? Parang boses ni Milagros yun ah. Ha? Alam kong maganda ako pero pwede bang lumayo kayo ng kaunti? Boses nga niya yun. Galing doon sa kabilang eskinita. Shh! Huwag ka maingay. Baka matunugan tayo. Tara, dito. Bilis. Masyadong madilim dito. Wala akong makita. Sagutin mo yung radyo. May static. Hinaan mo baka marinig tayo. Ha? Oh. Copy that. Ano raw? Nakita na raw yung nakabalak na hoodie. Ha? Kailangan daw nila ng backup sa may exit ng plaza. Sige. Sige? Ano ba? Hindi ba kayo lalayo? Sisigaw ako! Teka lang. Parang hindi siya umaarte lang. Baka kailangan talaga niya ng tulong. Mauna ka na ron. Sigurado ka, pre? Baka delikado yan. Baka armado sila. Ako na ang bahala. Pero, di ba sabi mo kanina walang solo-solo? Dapat sabay tayo. Laging may kasama. Lalo na kung kahina-hinala ang sitwasyon. Kaya nga kailangan may isa sa atin sa backup team. Hindi pwedeng sabay tayong mawala rito. Kung may mangyari sa kanila, tayo ang huling linya. Kaya ikaw na muna ang tumugon sa radyo. Sige. Pero pag may nangyaring kakaiba, magradyo ka kaagad ha. Oh, go na. Ako na rito. Mag-iingat ka. Sige na. Ano ba? Bitiwan niyo ako sabi eh! Ano nangyayari dito? Nico! Kilala niya ako. Pero hindi pa ako nagpapakilala sa kanya. Pulis ako! Umalis na kayo! Nang marinig ng dalawang lalaki na pulis si Nico,
Mabilis silang tumakbo palayo. Naiwan si Nico at si Milagros. Magkaharap. Silang dalawa lamang. Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Salamat. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Naghahanap ka na naman ng banyo? Hindi, masyado kasing maingay sa plaza. Gusto ko lang ng tahimik na lugar. Pero ang dalagang kagaya mo, delikado sa ganitong lugar, lalo na't mag-isa. Hindi na ngayon. Nandyan ka na, di ba? Pero paano kung hindi ako dumating? Pero dumating ka. Alam kong darating ka. Anong ibig mo sabihin? Umamin ka na. Tayong dalawa lang naman nandito eh. Gusto mo ko, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Sa mga nagdaang fiesta, nandun ka rin. Sinusundan mo ko, no? Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi gusto mo ko. Hindi ba? Gustong hulihin. Sige na. Huwag ka na mahiya. Aminin mo na. Gusto mo ko. Ganyan ka ba magpasalamat? O ganyan ka na rin ba mambiktima? Ha? Sungit mo naman, Mr. Officer. Paano mo nga pala nalaman ang pangalan ko? Narinig ko. Tinawag ka ng kasama mo. Sinungaling. Hindi naman ako tinatawag ni JC sa pangalan. Ha? Hindi ako tinatawag ni JC sa pangalan. So, saan mo talaga nakuha ang pangalan ko? Bakit? Hindi ba normal na malaman ko ang pangalan mo? Hindi ba normal na malaman ng isang dalaga ang pangalan ng napupusuan niyang lalaki? Magkukunwari akong hindi ko narinig yan. Bakit naman? Dahil nagsisinungaling ka. Ha? Paranoid ka lang? Siguro nga. Pero yung paranoia na yan, kadalasan, ang tawag doon instinct. Baka naman na-attract ka lang sa akin. Naiintindihan ko naman. Hindi ka nag-iisa. Bahagyang lumapit si Milagros kay Nico. Animoy inaakit niya ang binata. Ngunit agad din siyang natigilan nang tila mapaso ito sa medalyon na suot ni Nico. Anong problema? Saan mo nakuha yan? Alin? Itong kwintas? Oo! Bakit meron ka niyan? Binigay sa akin ng isang babae. Babae? Bakit? Selos ka? Di hamak naman na mas maganda ako sa babaeng yun. Diba? Sumama ka sa akin. Ha? Teka, saan? At my place. Ha? Tara na. Sandali. Ano ba yung ginagawa mo? Amoy nabubulok. Ha? Ano bang pinubulong mo dyan? Tara na. Saglit na natigilan si Nico na manghawakan niya ang braso ni Milagros. Paanong imbes na makinis ay magaspang yun. At sa paningin niya, waring nagtatalo ang dalawang anyo. Makinis at kulubot. Nagpapalitan sa isang kisap mata. Gulat siyang napatras. Anong problema? Sino ka ba talaga? Yung amoy na yon. Ano bang nangyayari sa'yo? Huwag kang lumapit. Nico, ano bang problema? Ang boses niya. Guni-guni ko lang ba yon? Ano ba nangyayari? Bakit parang bigla ako nahihilo? Nico! Sir Nico! Layuan mo siya! Huli ka na, bata! Sa akin na siya! Anong gagawin mo sa akin? Anong nangyayari? Bakit parang naninikip ang dibdib ko? Iuuwi na kita dahil pagmamay-ari na kita! Hindi ako makahinga.
Anong ginawa mo? Sir Nico! Tumigil ka! JC! Nakita pa niyang tumalsik si JC sa isang kumpas lamang ng kamay ni Milagros na ngayon ay isa ng matanda bago pa sa tuluyang hinimatay. Makalipas ang ilang minuto, isang magaspang na haplo sa pisngi niya ang gumising sa kanya. Nasaan ako? Sino ka? Hindi mo na ba ako nakikilala? Ako to, si Milagros. Ano nangyari sa'yo? Bakit? Bakit ako naging mukhang matanda? Kasi ito talaga ang itsura ko. Hindi. Akala mo ba lahat ng maganda ay inosente? Akala mo ba ang mga halimaw ay laging mukhang halimaw? Ano ba ang gusto mo? Hindi ba't sinabi ko na kanina? Iuuwi na kita. Welcome sa munti kong kaharian. Anong klaseng lugar to? Bakit puro bungo? Kandila? Sa bangkay ba yan? Parang hindi ka lalaki. Patay na yan. Mas matakot ka sa buhay o sa hindi namamatay. Sino ka ba talaga? Sandali. Bakit parang pamilyar ka? Talaga? Maraming ang tao na pagkakamalan ako. Iba kasi talaga ang magaganda. Maraming kamukha. Saan ba kita? Ano ba ang gagawin mo sa akin? Pagkain. Kagaya ng iba. Pero bago yon, at dahil espesyal ka, ikaw ang magiging buhay na alay ko. Buhay na alay? Buhay! Gising! Damang-dama ang takot. Mas masarap kapag sariwa. Wala kang makukuha sa akin. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ulit ako nakahanap ng katulad mo. Matapang pero marupok. Mabango ang dugo mo, Nico. Mainit. Masustansya. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ganito. Hindi ngayon. Teka, nakatali ako. Puwiset. Hindi ka na makakabalik. Nandito ka na. Bahagi ka na ng pagdiriwang. Sandali nga. Alisin natin ang walang kwentang medalyon na to. Kung sino man na nagbigay sa'yo nito. Hindi siya gaanong matalino. Mahina ang ganitong klase ng proteksyon. Walang kwenta. Pakawalan mo ako. Mamaya lang, siguradong darating na ang backup ko. Kung ganon totoo nga. Pulis ka nga talaga. Wala akong pakialam, iho. Hindi madaling matagpuan ng ordinaryong tao ang tahanan ko. Sandali lang ha. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko para masimulan na ang ritual at ang pag-aalay sa'yo. Habang abala si Milagros sa pag-aayos ng mga kakaibang gamit, mga lumang kutsilyo, tuyong dahon na, maliit na palayok na may usok na kulay lila. Hindi makagalaw si Nico. Ang katawan niya ay mabigat. Parang may dumadagang hindi makita. Kailangan kong makaalis. Kailangan kong makaisip ng paraan. Hindi pwedeng dito ako mamatay. Tama, yung radyo. Nandito yun eh. Nasaan na? Buiset, bakit ngayon pa? Itong radyo ba ang hanap mo? Paanong nalinti ka na? Pulis ka, Nico. Pulis ka. Umisip ka ng paraan. JC, nasaan ka ba, pare? Sige lang. Tawagin mo lahat ng kilala mong santo. Baka sakaling marinig ka. Napakasama mo, Milagros. Wala kang kasing sama.
Dapat sa'yo mabulok sa kulungan. Kulungan lang? Bago yan ah. Karamihan kasi sa impyerno ako gustong babulok. Hindi sa kulungan lang. At talagang proud ka pa. Kontrolin ng isang katawan ng tao? Isa lang yan sa maraming kapangyarihan ko. Maghanda ka at sisimulan ko ang ritual. Paano ako tatayo? Paano mo nagagawa yan, ha? Kontrolin ng isang katawan ng tao? Isa lang yan sa maraming kapangyarihan ko. Maghanda ka at sisimulan ko ang ritual. Pakawalan mo ko rito. Wala nang respeto ang mga bisita ngayon. Ha? Hoy, Brua! Bitiwan mo siya! JC! JC! Sinugod ni JC si Milagros. Hawak ang putol na kahoy na krus. Nakabalot sa pulang panyo. Pagdikit nito kay Milagros, sumigaw ang matanda. Tumilapon ito patras. Anong klaseng? JC! Saan mo nakuha yan? Kay Manang Lucy. Sabi niya mas mabisa at mas makapangyarihan ito kaysa sa batut at baril. Si Manang Lucy? Oo. Akalain mo nga naman, mismong pagkain ang lumalapit. Sige, lumapit ka pa at isusubsub ko to sa noo mo. Hindi tayo makakalaban ng diretsyo. Kailangan natin makaalis dito. May daan sa likod. Doon ako duman kanina. Kung gano'n, ngayon na, habang hindi pa siya tuluyang bumabawi. Wala kayong takas! Teka, sandali. Pakawalan mo muna pala ako. Ay, oo nga pala. Pre, sa likod mo! Mabilis na nilingon ni JC si Milagros at buong lakas na hinampas ito ng krus sa muka. Maswerte siyang natamaan ito, kaya natumba si Milagros. Patay na ba? Bilisan mo na. Kalagan mo na ako. Ito na. Teka, putya naman, ba't ang higpit ng bull nito? Putulin mo na lang. Wala akong paputol eh. Ayun, yung nasa altar. Pre, ayan na naman siya. Bumabangon na naman. Wisit, kailan ka ba talaga mamamatay? Matagal na akong patay! Mamatay ka ulit, hayop! Itodo mo ang pag-atake sa kanya, pre. Asa na ba yung kutsilyo ko? Puiset. Ayun, JC! Ayun yung kutsilyo! Bilis! Putulin mo na to! Ito na. Ayan, putol na. Bilis, pre. Tara na. Bago pa siya bumangon ulit. Sandali, pre. Yung ba yung mga na-report na missing persons? Oo, yun nga yun. Pero wala nang panahon para dyan. Tara na, umalis na tayo. Paano kung may buhay pa? Kailangan din natin silang iligtas. Wala na, patay na lahat yan. Tara na! Teka, paano mo nasabi? Si Milagros mismo nagsabi. Tara na, bago pa siya makabawi ulit. Sige, dito ang daan, pre. Buisit, ano ba yun? Bakit? May natapakan ako. Kamay ba ng tao yun? Mukha nga, pre. Punyeta, umalis tayo rito. Ayan na, pre. Nakikita ko na yung labasan. Bilis, bago pa tayo maabutan ng hayop na yun. Buisit, kagubatan? Nasaan ba tayo? Sa puso ng kagubatan, pre. Paano mo ako nahanap dito? Si Manang Lucy. Siya nagsabi sa akin na sa puso ng kagubatan may lumang gusali at sa ilalim nun matatagpon daw ang hinahanap ko. At itong kwintas na binigay niya sa atin. Hindi ko alam kung paano, pero parang tinulungan ako nitong hindi maligaw. Oh, saan na tayo ngayon? Dito, pre. Bilis! Hindi na kayo makakalabas pa! Bilis, pre. Nandyan na siya. Huwag kang lilingon. Anong man ang mangyari, huwag kang lilingon. Yan ang sabi sa akin ni Manang Lucy. Para daw hindi ako maligaw. Sige, bahala na. Shit!
Pre! Ayos lang ako. Sige lang. Lumakbo ka lang. Nakasunod ako. Putya. Sigurado ka? Oo. Natapilok lang ako. Pero kaya ko. Ayan na. Nakikita ko na yung bungad. Teka, si Manang Lucy ba yan? Oo yata, pre. Bakit parang iba ang itsura niya? Ha? Manang Lucy? Kayo po ba yan? Ako nga! Halika! Ligtas kayo rito! JC, hindi yan si Manang Lucy. Dito tayo, bilis! Hindi na kayo makakatakas! Pucha, pre, muntik na yun ah. Dito tayo. Bilisan mo. Ito. Totoo na to. Nakikita ko ng bungad ng gubat. Mabuti naman. Konti na lang. Naramdaman mo yun? Oo, pre. Parang may puwersa. Parang may invisible na pader na nakaharang. Ligtas na kaya tayo? Hindi ko alam. Pero tignan mo. Nagliliwanag na ang langit. Oh, ayun na yung backup natin. Pucha, ba't ngayon na kayo dumating? Muntik na kami mamatay. Hepe, nandito rin po kayo? Oo. Hayop kayo. Pinag-alala niyo ako. Ano ba nangyari? Nagulat na lang ako nang i-report na naabdak ka raw, Nico. Totoo yun, sir. At muntik na siya mamatay. Kung di ako dumating. Hayop na Milagros na yun. May pagka sa demonyo. Ha? Si Milagros? Yung sinabi niyong diwatang mananayaw? Ganun na nga po, sir. Tama po ang suspecha namin. Siya nga. At nakita mismo namin sa lungga niya ang mga bangkay ng mga taong nai-report na nawawala. Diyos mio, ilan? Di na namin nabilang, sir. Masyadong madilim. Pero sigurado, hindi lang isa, hindi lang dalawa. Mas marami pa. Sa tinagal-tagal ko na sa serbisyo, ngayon lamang ako kinilabutan ng ganito. Epe, sir, ayos lang po ba kayo? Oo, ayos lang ako. Hindi tayo pwede magpalipas ng oras. Ano pang hinihintay nyo? Hulihin nyo na ang lintik na Milagros na yon. Buhay man o. Teka lang po. Sandali lang, Hepe. Masyado pong masukal ang kagubatan. Posibleng maligaw kayo. Sasama ako. JC, sigurado ka? Ako lang ang nakakaalam ng daan, pre. Tsaka, ngayon lang uminit ang ganito ang dugo ko eh. Ayos. Teka, sandali lang. Kanina ko pa napapansin. Krus ba yung bitbit mo? Ito sir? Opo. Mas mainam na panlaban sa may sa demonyo kaysa sa batut at baril. Opo, sir. Mas mabisa nga yan. Ha? Oo siya. Bahala kayo. Pero, sa oras na magpakita ulit yung Milagros na yan, huwag na kayong magdalawang isip. Bitbiting agad. Buhay kung kaya. Pero kapag umatake, huwag niyong hayaang mapatay kayo. Naiintindihan po namin, Hepe. Tayo na. Sundan niyo lang ako. Dito ang daan. Pre, Oo, pre. Mag-iingat ako. hindi yun. Ano yun? Huwag kang mamatay. Yes, sir. Nico, salute! Baliw talaga. May mga sugat ka. Tayo na sa kotse. May emergency kit ako doon. Teka lang po. Bakit? Manang Lucy, Sino siya? Ma'am, restricted area ho ito. kilala ko siya, sir. Ayos lang. Ano pong ginagawa niyo rito, Manang Lucy? Salamat po pala sa tulong niyo. Hepe, siya nga po pala si Manang Lucy. Isa sa mga nag-report na nawawalan ng apo. Siya rin po ang tumulong kay JC para mahanap ang lungga ni Milagros. At siya rin po ang nagbigay sa amin ng babala tungkol sa isang balbal, aswang. Siya ba si Manang Lucy? Opo, Hepe. Siya po ang nagbigay ng lead. Kung hindi dahil sa kanya, baka hindi na ako nahanapan ni JC. Ma'am, kayo ho pala ang tumulong. Maraming salamat. Nakikiramay din ho kami sa pagkawala ng apo nyo. Gagawin po namin ang lahat para mahanap siya. Teka, nagkita na ho ba tayo dati? Baka po sa presinto, kasi nakailang punta na siya ron. Baka nga. Oo, nagkita na tayo dati. Ano ho yun? Ang sabi ko, mahanap niyo po sana ang apo ko. Oo naman ho.
Gagawin ho namin ang lahat ng mga kaya namin. Sandali lang. Nag-static yung radyo sa kotse. Sasagutin ko lang. Sige po. Naniniwala ka na ba ngayon? Po? Tungkol sa balbal. Balbal si Milagros. Siya yung... Pumatay sa papa mo. Paano? Paano ko nalaman? Isa akong retired na pulis. Maaga akong nagretiro sa trabaho. Pagkatapos ko mahawakan ng kaso ng tatay mo. Naisip ko kasi na tama ang lolo ko noon. Ang mga kagaya ng balbal ay hindi ko kayang labanan gamit lang ang batuta at barel. Kahit ang batas walang laban sa mga kagaya nilang kampon ng kadiliman. Anong nangyari sa inyo pagkatapos nyo mag-retire? Naging babaylan ako. Naging apprentice ng lolo ko. Kaya po pala napakamahiwagan nyo. Ang weird nyo rin, bigla kayong nawawala at sumusulpot. Yung apo nyo po pala, totoo po bang nawawala siya o... Nawawala talaga ang apo ko at matagal ko na siyang hinahanap. Matagal na? Kung totoo pong babaylan kayo, hindi po ba mas magiging madali kung kayo na lang ang pumuksa kay Milagros? Bakit ipinagkatiwala nyo pa rin sa pulisya kahit na alam nyong masigit kayo sa batuta, barel at batas? Dahil kung gagawin ko yun, hindi na mahahanap ng mga kamag-anak ang labi ng mga namatay. At ayokong kami pa ang magpadali ng trabahong dapat ay ginagawa ng mga kagaya niyong tagapagtanggol. Ano pang saysay na naging pulis kayo? Kung kaming babaylan lang din pala ang gagawa nun. Isa pa retired pulis ako. Alam mo na yon. Police bride. Okay, pero sa palagay niyo po ba, matatagpuan niyo na ang apo niyo ngayon? Hindi ko alam. Nahuli na nila si Milagros. Natagpuan na rin ang mga bangkay. Tumawag na ako ng backup galing sa headquarters para mag-secure ang perimeter at maayos ang recovery operations. May mga forensic na rin na paparating. Ay, sa wakas, balik na sa normal na buhay sa presinto. Huwag kang masyadong pakasiguro. Hindi kagad natatapos ang tungkulin ng isang pulis. Natatanong ko na sila. JC, pre, kumusta ka? Maiwan ko muna kayo. Lalapitan ko lang yung iba. Sige po, sir. Eto, buhay pa naman. Oh, si Manang Lucy. Manang Lucy, nandito na po pala kayo. Salamat po talaga sa tulong nyo. Eto na po yung krus nyo. Salamat sa pagpapahiram niyan. Hindi na. Sa'yo na yan. Po? Pero... Saglit silang natigilan nang dumating ang backup na tinawag ni Hepe. Bit-bit ang hindi bababa sa 5 bangkay. Binalot sa itim na plastik. Marahang lumapit si Manang Lucy sa mga ito. Ilan nga ulit yung na-report na nawawala? 5 ang confirmed. Kasama na yung case mula sa kabilang munisipyo. Pero hindi pa kasama dyan yung mga report na naisantabi nitong mga nakarang taon. Putya, ang dami pala talaga. Oo, at hindi lang yan. May mga bungot kalansay pa sa lungga. Matagal na yung iba. Hindi na natin alam kung ilan talaga ang totoong biktima. Grabe. Tingnan mo to. Tsaka ito. Parang pamilyar sa akin. Oo, yung isa dyan. Yan yung naka-black na hoodie na hinabol natin noon eh. Yung biglang nawala sa dead end. Kakapanindig balahibo, pre. Sa totoo lang, hirap pa rin akong maniwala. Si Milagros, siya talaga? Oo, at kung hindi tayo nakaligtas, baka dagdag na tayo sa listahan. Hindi ko akalaing may mga hayo pala talaga na kagaya niya. Tara pre, lapitan natin si Manang Lucy. Manang Lucy, nahanap niyo na po ba yung apo niyo? Wala siya sa mga yan. Alam mo, hindi ko alam kung matutuwa ako na posibleng buhay pa yung apo niya. O maaawa dahil hindi pa rin niya ito makita. Pasensya na po, Manang Lucy. Wala man lang kaming naibigay na sagot. Pinaasa pa namin kayo. Siguro mas mabuti na rin na wala siya sa mga yon. Ang mahalaga, alam kong posibleng buhay pa siya. At babalik kung kailan niya gusto. Manang Lucy,
Huwag po kayong mawala ng pag-asa, Manang. Babalik din yun. Mamimiss din po kayo nun. Baka nga po sumama lang sa kaibigan o sa kung sinong pinagkatiwalaan. Sana nga. Ano, kumusta? Nakita niyo ho ba yung hinahanap niyo? Hindi, Hepe. Wala po dyan ang apo ni Manang Lucy. Ganun ba? Pasensya na ho. Hepe, ano mangyayari ngayon? Soko na ang bahala rito. Sila na rin ang makikipag-usap sa media. Hanggang dito na lang tayo. Pagkatapos ma-recover ang mga labi mula sa lungga, agad itong sinurrender sa Soko para sa forensic analysis at identification. Sa presinto, balik operasyon na ulit sa normal ang lahat. Tahimik na. Pero hindi na gaya ng dati. Dahil sa likod ng bawat file na nawawala, may alaala ng isang gabi kung saan natuklasan nila nga may halimaw pala talaga. Pre, may balita ka pa rin ba kay Manang Lucy? Wala na nga eh. Pagkatapos nating kausapin yung taga-Soko, bigla na lang ulit siyang naglaho. Nasa iyo pa rin pala yung ID na binigay niya? Nakalimutan ko ngang ibalik eh. Teka, parang ngayon ko lang napagbasla ng ganito kalapit to ha. Tsaka parang pamilyar. Ha? Oo, parang may nakita na akong katulad ng ganyang ID dati. Di ko lang maalala kung saan. Oh, anong ginagawa niyo dyan? Hepe? Kayo po pala, Hepe. Teka, abay library ID yan ah. Meron din akong ganyan, tingnan nyo. Oo nga no, mas mukha lang pong bago yun sa inyo. Oo, o yung sa inyo para mas matanda pa yun sa akin eh. Kaninong ID ba yan? Ah, ayan po yung ID na binigay ni Manang Lucy. ID raw po yan ang nawawala niyang apo. Matagal nang hinahanap. Babaylan? Ha? Eh wala na nga yung ID ganyan ah. Ilang taon na raw ba yung apo ni Manang Lucy? At saka, kung sa apo nga niya yan, eh kaedad niya na yung nasa ID. Posible ba yun? Hepe, meron po bang dating police officer dito na ang pangalan ay Lucia? Lucia? Wala. Bakit? Lucia? Di ba si Manang Lucy yun? Ay, sandali. May kailangan pa pala akong gawin. Diyan na muna kayo. Sige po. Uy pre, natulala ka na dyan. Tsaka, bakit mo pala naitanong kung may officer na gano'n ang pangalan? Sabi mo may nakita ka ng katulad nitong ID? Oo. Ah, naalala ko na. Yung lolo ko, may ganyan. Bakit? Sa tingin mo, ilang taon na si Manang Lucy? 60? Bakit? Nabanggit niya kasi sa akin na dati siyang retired police at siya daw ang humawak sa kaso ng papa ko. Ha? After daw niya mag-retire, naging isa siyang babaylan. Posible kayang mas matanda pa pala siya sa inaakala natin? Well, hindi na ako magtataka kung isa palang engkanto yan si Manang Lucy. Grabe! Hanggang dulo, misteryosa pa rin talaga si Manang Lucy. Natawa na lamang ang dalawa at pilit ipinagkibit balikat ang usapin tungkol sa katauhan ni Manang Lucy. Wala rin naman silang mapapala kung uungkatin pa ito. Dahil sa mata ng batas, wala namang umiiral na nilalang tulad ng aswang at babaylan. Nanatiling lihim sa pagitan ni Nico at JC ang tungkol sa aswang. Para sa kanila, isa itong di malilimutang karanasan bilang mga alagad ng batas. Okay, sana po nagustuhan niyo yung kwento namin ngayon. Shout out po tayo kay Jocelyn Nazareno from Riyadh, Tessie Povadora from Cabiao, Laguna. Hi kay Erica Ember from Jordan. Hi kay Michael Rivera, Fidel Salazar from Canlubang. Shout out sa Molina family and Canopa family. Hi kay Henry Bailon from Saipan and Edward Rain from Dubai. Hi kay Rosette Ersando. Shout out sa family ni Jocelyn Pineda from Napnapan Sur, Tigbaon, Iloilo. Lalo na po kay Eusebio Pineda. Shout out sa Deloro family at Gonzaga family. Hi kay Aiko Villesa, Solid Incong from Bahrain. Hi kay Astra Casco at sa lahat ng mga kasama mong nakikinig dito. Hi po sa inyo. Shout out sa mga anak ni Emily Morano na nasa Caloocan at sa Gonzales family.
Shout out sa Dictahan family, Duhay Lungsod family at sa Tano family. Lalong-lalo na kay Crystal Ryzen Dictahan Tano. Mahal na mahal ka ni Mama Iris Dictahan. Hi kay Margie Banosong, OFW sa Cyprus. Hi kay Sally Albino from Kawayan, Isabela. Shout out kina Kaden, Mapu, Tonton. Love na love kayo ni Lola Ami Yong. Hi kay Merly Kidian. Shout out po sa mga anak ni Elvie Ngoho na nasa Lapu-Lapu City, Cebu. Shout out kay Big Manuel at Bonsai, mga anak ni Jason Manuel. Ayun, marami pong salamat sa inyo. Lagi po nating tatandaan, huwag po tayong makakalimot na magdasal sa ating Panginoon. Hanggang sa susunod nating kwento, God bless po sa inyo lahat. Sir, tulungan niyo ho ako.